Hello, magandang araw sa ating lahat. I am Eli Ramirez. Isa po akong collector and seller ng mga vintage acoustic guitars. Mahilig po ako mangulik ng mga vintage acoustic guitars. Lalong-lalo na po yung mga made in Japan. Halimbawa po ito. Ito ay K-Country made in Japan. Ginawa po ito ng Kasuga K-Country. OM size. Saka isang Morris W15 na dreadnought size. So papatunugin ko po itong Morris. At pagkatapos po nating patugtugin ito, ay pagkukumpara po natin sa mga made in China na acoustic guitars. Pero yung mga iba ko pong acoustic guitars, mga made in China po pero maganda rin po yung quality niya. So yun ang tutuklasin natin ngayon. Kung ano ba pagkakaiba ng tunog nila. Okay, simulan po natin dito sa Morris W15 acoustic guitar. Binibenta po natin ito ng 6,800 pesos. Good condition po siya. Medyo bago-bago pa siya tignan kahit vintage na po ito. Siguro mga 1990s po ito. So mga 25 years old. More or less. Paayos po yung mga cosmetics niya. Makikinis pa naman yung mga cosmetics niya. Saka naka-low action po ito. Kaya hindi po masakit sa kamay. Kahit saan siya tugtugin. Hindi siya masakit sa kamay kasi low action po. Once again, this is Morris W15. Binibenta po natin siya ng 6,800 pesos. Ngayon naman, ikukumpara po natin siya sa mga made in China. Made in China po pero quality rin naman. Maganda rin yung pagkakabuild sa kanya. Maganda mga materials ang ginamit. So yung tuning machine natin, maganda rin klase rin po. Sa mga medyo may pressure rin po yan, yung mga parts na ginamit sa kanya. Okay din yung mga wood, may truss rod. Pleto rin po siya. Magandang klase din ng gitara. Ito ay SAS4 acoustic guitar made in China. Made in China pero maganda po yung quality. Pakinggan po natin yung tunog. Pwede natin i-pause yung video na ito at i-replay natin sa Morris kanina. Tapos ipagkumpara natin. I-try natin ipagkumpara yung sound nila. Yan po yung tunog ng SAS4. Binibenta ko lang po ito ng 3,700 pesos. So 3,700 pesos made in China. So low action din po ito. Kaya hindi siya masahit sa kamay. Kahit isang fret natin siya tugtugin, hindi po siya masahit sa kamay kasi naka low action po. Yan po ang sound sample ng SAS4. So wala naman po siyang issue itong SAS4 natin. Maliban sa mga scratches. Sa mga minor scratches lang po. Next po natin ay ang N-Tab. Made in China rin po siya. Pero maganda po yung mga wood na ginamit sa kanya. Maganda rin yung mga cosmetics niya. At yung build up niya, okay din. Masasabi natin na maayos din yung pagkakagawa sa kanya. Ito naman po yung sound sample ng N-Tab. So kagandahan po sa mga binibenta natin. Kadalasan po ito magaganda ang quality niya, magaganda ang tunog. Ngayon naman po, itong K-Country made in Japan. Model niya ay F140 made by Kasuga OM size. So pakinggan naman po natin ang pagkakaiba ng OM size na vintage acoustic guitar.
Makalaw action po ito kaya madali siyang gamitin. Hindi masakit sa kamay. At sa last item po natin na i-demo ngayon ay ito po ay Masters Classical Guitar made in Korea na meron po siyang truss rod. So yun po yung kagandahan nito. Meron siyang truss rod saka cedar wood po yung ginamit niya sa top. So cedar top plus mahogany back and side. Plus meron siyang truss rod. Ito naman po yung sound sample ng classical guitar na Masters made in Korea. So yun po ang ating sound sample para sa araw po na ito. Once again, this is Eli Ramirez, collector po ng vintage acoustic guitars. At ang ating mga kinokollect po, so mga selected po ito. Sure na sulit sa presyo. Ang kinukuha lang po natin ay mga good quality guitars. So once again, this is Morris W15. Binibenta po natin ito ng 6,800 pesos. Ito naman po ay N-Tab. Binibenta po natin ito ng 4,200 pesos. Ito namang K-Country, binibenta po natin ng 5,800 pesos. Ito namang SAS4, binibenta po natin ito ng 3,700 pesos only. Para naman sa ating classical Masters made in Korea, binibenta po natin ito ng 4,800 pesos. Yan po. Once again, this is Eli Ramirez. Kita-kits po tayo sa next video natin. Maraming salamat po.